opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, Setyembre 2, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Turismo, Asenso Loan Program, iniutos ng Pangulong Marcos na palawakin pat gawing accessible nationwide. Manila LGU tumanggap ng motorsiklo, helmet para sa mga pulis at traffic enforcers. DPWH ikinakasa ang lifetime ban sa mga kontraktor na sangkot sa ghost at substandard na proyekto. Sara Diskaya, iginit na ang viral video sa mga kontrata sa DPWH ay inispliced at edited na. Epe ng Marikina Police, sibak sa issue ng Lady Cup na minolestya ng 2 kabarong pulis. At live-in partner todas ng barilin ng lasing na pulis sa Digo City, Bianan, Sugatan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Inatitiyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na accessible ang Turismo Asenso Loan Program para sa lahat ng maliliit na tourism businesses sa bansa. Ito ang naging direktiba ng Pangulo sa Department of Tourism, Department of Trade and Industry at Small Business Corporation. Iniutos din ng Pangulo sa mga ito na gawing simple ang proseso ng pag-a-apply ng loan upang mapakinabangan ito ng mas marami pang micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Giit ng Pangulo, layo ng Turismo Asenso Loan Program na palakasin ang tourism SM o MSMEs sa pamamagitan ng low interest financing. Ngayong araw, ipinagkaloob natin ang loan packages sa siyam na tourism-related MSMEs mula sa NCR at saka sa Region 4A. Sa pamamagitan ng mga loan na ito, matutulungan natin ang ating mga MSMEs na sila ay mapalago ang inyong mga negosyo. Mapahusay ang kalidad ng serbisyo upang maipakita ang tatak ng ating ipinagmamalaki na Filipino hospitality. Higit sa lahat, makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa inyong pamilya at komunidad. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Tumanggap ang Manila LGU ng 4 na bagong motorsiklo at 700 piraso ng riding gears sa kabilang ang 300 kapote mula sa Philippine Liokutong
Philippine Liok Kutong Baka suyod yun. Fraternity para magamit ng mga pulis at traffic enforcers. Personal na tinanggap ni Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza mga bagong motorsiklo at riding gear mula kina Peter Ang. Sino? Peter Ang, presidente ng Philippine Yingling Fraternity. Hindi pa si Ambassador Harry Angping yun? Ang alin? Yung nakikita ko sa TV, pinapakita. Ayun na, siya nga. Ba't nagpalit ba siya ng pangalan? Hindi. Baka andito pa. Baka nandiyan pa. Philippine Liok Kutong Fraternity President Hong Chin-long. Sino? Hong Chin-long at dating congressman, eto na, Harry Angping. Amba. Good morning, Amba. Ayon kay Yorme Isko, mga tinanggap nilang donasyon ay turn over nila sa Manila Traffic and Parking Bureau at Manila Police District para magamit sa kanilang mga operasyon. Binigyang din ni Yorme na patunay ito ng mas lumalakas na tiwala at suporta ng pribadong sektor sa pamahalaang lungsod na makapagbibigay ng mas malawak na serbisyo sa mga Manilenyo. Ayun. Wala ba, Mother, itong sumasalamin? Sumasalamin? Wala ba itong ganon? Pero ang kainaman talaga, kumbatsero, si Yorme ay meron palang kinrate na opisina ng mga parang Chinese community. Chinese community. Sa City Hall, meron silang opisina ron. Mainam naman. Dahil ang Maynila, andyan ang Chinatown. Andyan ang Chinatown para parang katuwang talaga ng city government. Totoo. Malaking ba? Kaya active itong mga Filipino-Chinese na mga businessmen. Maniniwala ka ba, kumbatsero, na maraming mga Chinese businessmen ang gustong-gustong tumulong sa pamahalaan at sa ating mga kababayan? Ang dami-dami niyan, yung iba lang, hindi na nga nila alam kung paano gagawin yun eh. Kaya itong mga mapapatunayan kontraktor at agarang ibaban. For life. Pwede yan ang sinasabi natin, kumbatsero, di ba? Hindi yung pa isa-isang taon. Hindi isang taon, tas after a year, pwede na ulit. Bukod pa ito sa pagharap sa isa sa pangkaso na bubuing independent body ng pamahalaan. Unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost, o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life. Yun ang sinasabi natin. Blacklisted for life. For life. Alam mo na yan. Saan ka pa? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayun, diba? Yan na. Sinasabi natin. Ayos ka, bata. Si Secretary Vince Dizon na wala pang tulog. Ayun. Alas 6:12, 6:12, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga, edited lang o spliced ang panayam na kumakalat sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya kung saan sinabi nilang yumaman sila dahil sa DPWH projects. Ito ang ginit ni Sara sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. May kamukha si Sara Diskaya no? Parang meron niya eh. parang yung lagi kong pinapanood parang yun eh. Gusto ng parody. Parang gustong kumanta na ayon kay Diskaya, nasa hindi si Michael Bian, kumbatsero. Hindi si Toy Bian. Hindi si Toy Bian. Hindi si Bitoy yan. Ayon kay Diskaya, nasa 23 taon na sila sa construction industry. Nagsimula silang sumali sa bidding ng DPWH noong 2012. Kailan? 2012 at nakakuha ng pailan-ilang flood control projects noong 2016. Ayan na, ito na yung sinasabi natin, kumbatsero. Ba't nakasentro tayo sa investigasyon sa 22 mula 22? Eto, patunay ito na hindi lang nagsimula sa 2022 itong mga flood control projects na mga palpak at ghost na ito. Pero bago ito nakakuha din umano sila ng mga proyekto mula sa mga lokal na pamahalaan at sa tagal nila sa negosyo, ay hindi imposibleng sila'y kumita.
we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Yun po si Sara po yan, si Sara Diskaya. Para palang sinong may kasalanan nun? May splicing pang nangyari? Meron daw nag-edit nung interview. Pero sa gobyerno pa rin yun. Gobyerno pa rin. LGUs. Gobyerno pa rin. So, wala namang masama. Hindi, tama din naman si Madam Vizcaya doon, ano? Diskaya. Na pwede naman silang kumita. Pwede naman silang kumita. Kung naghahanap buhay ka, kaya ka nga naghahanap buhay para kumita. Kaya nga. Ang problema lang dito, kumbachero, tama ba yung kinita, ang pagkita? Yung kita sa yung tama lang nakita sa mga kontrata na yun. Yun. Kaya nga, yun ang nagpapahamak kung ano yung ipinagyayabang nila, yun ang nagpapahamak sa kanila. Mismo. Mismo. Ito na ba maging isang aral. Maging leksyon. Kung hindi pa huli ang lahat. Alas 6:15 na umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Marikina Police dahil sa command responsibility matapos magreklamo ang isang policewoman. Ayan, matindi yan. Nangyari na yan. Na minules siya ng dalawang kapwa police na lalaki na kasama niya sa trabaho. Kinumpirma ni Eastern Police District Head Police Brigadier General Aiden Lagradante na kanilang nirelieve si Marikina Police Chief Colonel Geoffrey Fernandez. Paliwanag ni Didi, District Director, sa ilalim sa investigasyon si Fernandez upang alamin kung may pagkukulang siya sa pagsubaybay sa kanyang mga tauhan. August 17 nang ayain umano ng dalawang pulis na suspect ang Lady Cop upang magkape. Ngunit sa halip na makapagkape, ay dito na siya pinilit lasingin ng mga kasamang pulis. Grabe. Saka minules siya. Saan? Sa police mobile. Ayun, tinan nyo na. Sa loob ng police mobile. Pambihira. Grabe ito. Kaya hihiramin ko ulit, kumbachero, yung sinabi ni Senator Joel Villanueva, nakapag-ngangalit. Sinabi ba niya? Hindi dito, tungkol sa flood control. Sa flood control. Pero ito, nakapag-ngangalit din ito. Nakapag-ngangalit, isip-isipin nyo. Ito yan. Hindi saka palagay ko isang pagkakataon na rin to para manawagan tayo kay Lakay Deo Macalma. Kay Lakay. Wag yung pagsasamahin ang kape at saka yung alak. Mother. Lakay. Lakay. Kami mananawagan sa iyo. Tingnan mo to, niyayang magkape pero nalasing. Dahil pinagsama yung kape sa alak. Ano bang alak ang inilagay? Yan ang tanong natin. Mother, yan ang tanong natin. Yung ba yung... kapag ka kasi, hindi ba? Isip-isipin mo, kaya ka nga sumama na babae ka. Kape lang. Dahil sa kape, magkakape. Sa bagay, ang pagkakape na yan, laging sinasabi rin yan ng ibang mga may balak. Kakape lang tayo. Kape tayo. Saan tayo magkakape? Doon sa mahal kita. Ang bihira pati. Pero ito, sa loob ng mobile. Ito talaga, sabi ni Senator Joel Villanueva, nakapag-ngangalit. Hindi kaagad nagsumbong ang biktima at noong August 27, siya naghain ng reklamong sexual assault at acts of lasciviousness laban sa mga suspect. Isinailalim na sa restrictive custody ang mga inaakusahang pulis habang iniimbestigahan ang reklamo laban sa kanila. Alas 6:18 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Isang misis ang nasawi habang sugatan ang nanay nito ng pagbabarilin ng live-in partner na pulis sa loob ng kanilang bahay sa Digos City, Davao del Sur. Pulis na naman. Nasawi noon din ang biktimang si Miel Joy La Peña, 30 anyos, dahil sa 10 tama ng bala
tinadtad, ano? Matindi. Sa iba't ibang bahagi ng katawan. Malubha namang nasugatan ang ina ni Mel Joy na si Mirla, 50 anyos, ng tama ng bala habang umaawat sa pag-aaway ng mag-live-in partner. Hawak na ng pulisya ang suspect na kinilalang si Patrolman Orland Dinoy, 30 anyos, na sinasabing laseng nang maganap ang insidente. Nagugat ang pamamaril ng dumating ng bahay ang pulis na lasing, kaya sinita ito ng biktima at sa kakatalak. Yung pala. Ito, si Mother ang Mother, ikaw talagang ganun ba ang sinabi? Yun ang sinabi ng investigador. At sa kakatalak. Kakatalak. Iba yun, iba yung iba. Pagka kasi halimbawa, ito bibigyan ko lang ng pagsasalarawan. Kapag may ibig sabihin yan kapag yung lalaki ay tinatalakan ng kanyang misis. Ng kanyang misis. Ang ibig sabihin nun, binubungangaan. At saka nager, parang nager yung babae ang dating dito sa pagkakasulat ni Mother. Hindi ho natin pinagtatawanan yung pangyayari, hindi tayo natatawa doon sa pangyayari, kundi doon sa paggamit ni Mother ng kakatalak para ma-emphasize yung eksena. At naniniwala siyang meron kasing ganun talagang babae. Base sa kanyang pagkakasulat, kumbatsero, na may mga ganun talaga. Kasi yung salitang katatalak hindi naman Tagalog na basta-basta yan eh. Kumbaga yan malalim yan eh. Parang kolokyal pa nga eh. At may kakaibang kahulugan. May negatibong kahulugan ito. Ayan. Tsaka ka na magpaliwanag, Mother. Pero hindi po halak, ano. hindi. Iba naman po yung halak. Kakatalak. Talak. At sa katatalak ng babae ay napundi. Nako. At sa sobrang galit ay pinagbabaril ang misis ng 10 beses. Grabe. Pulis yan. Pulis. Grabe yung nangyari na yan. Saka ang totoo nung kumbatsero, kapag umabot naman sa eksena ng ganun, sa panig ng mga lalaki, yung mga mister na nakikinig sa atin, tumalikod ka na lang. Kung talagang hindi mo matiis. Tumalikod ka, magtimpi. Yung pagtitimpi talaga. Yung pagtitimpi, napaka-importante ng pagtitimpi. Pero sa mga babae, iwas-iwasan din ang pagiging nager. Lalo lang yung ganun, lasing. Totoo. Lasing. Mahirap lasing ang kausap. Alas 6:21 na ng umaga. Susunod, Tito Boy! Nako, ano tong nadiskubre ng Senado? Yun daw isa sa mga auto dealer na pinagkuhanan ni ating Sara involved daw sa smuggling. Smuggling ng Bugatti. So, smuggled yung mga luxury vehicle? Ganun ba yun? Ang COA na inaakusahang kumukowa ay gagawa na raw po ng aksyon ngayon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:22. Ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. Nagulat ako, magkaterno tayo. Oo nga, no? Twinning pala tayo ngayon, kumbatsero. Ako, tunying. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit at dumitbad siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hindi naman tayo nag-uusap, ano? Hindi naman tayo nag-uusap. Uy, may sulat. Vic Lima, magandang morning. Magandang morning, Vic Lima. Sulat na pala, kabibitaw pa lang ni Secretary Vince Dizon kahapon tungkol sa panawagan niya na mag-courtesy resignation ang mga lahat ng USEC pababa hanggang district engineer. Sumulat na pala itong si Regional Director
Ronald M. Tan, si RD, Ronald. Seso 3, September 1, at natanggap na kaagad, kumbatsero, yung sulat na ito. At ganito po ang nakasaad. Dear Secretary Vivencio Dizon, Department of Public Works and Highways. Okay. Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Dear Secretary Dizon, in faithful adherence to the call for accountability, transparency, and reform within the Department of Public Works and Highways. Mahaba yan, kumbatsero? Matatapos na. Matatapos na, okay. Itatranslate ko sana kaya lang baka mahaba maubos ang oras natin. I respectfully... Ako'y buong galang tender na malambot. Tender my courtesy resignation. Ako'y buong galang na nagbibitiw sa tungkulin from my position. Ayun na. As bilang Regional Director of Region 1. RD1. It has been an honor. Isa pong karangala to serve our people na makapaglingkod sa bayan for decades. Sa mga nakalipas na maraming taon. I deeply appreciate the trust and confidence. Ako'y lubos pong nagpapasalamat sa tiwala. At tiwala. Tiwala. That was bestowed upon me. Na ibinigay sa akin. And for giving the opportunity to work with and serve our people. At sa pagbibigay ng pagkakataong makatrabaho at makapagsilbi sa bayan. Under this administration. Sa ilalim ng administrasyong ito. Thank you. Salamat po. Signed, Pirmado. Ronel M. Tan, Seso 3, Regional Director. Wala bang PS? Walang PS? PS. Wala, hindi nakasama yun. Kung may PS hindi nakasama yun. Kumbaga, siya yung unang tumugon. Pinakauna. Sa unang tumugon sa panawagan. Bilis umaksyon na. Iba talaga itong... kung pala, tanghali pa lang ito. Tanghali so, pa ibig lang sabihin, kabubo ka pa lang. Kalalabas pa lang ng mga salita ni Secretary Vince Dizon. Tumipa na kagad. Kaya pala, tumalikod na lang basta. Si RD Ronel Tan. Courtesy resignation. Ayan. Ang courtesy resignation, ano ba ibig sabihin ng courtesy resignation, kumbatsero? Parang nagbitiw ka, pero pinapaubaya mo sa nanghihingi ng courtesy resignation. Kung tatanggapin. Ang pagpapasya. O hindi. Binibigyan mo siya ng laya. Parang binibigyan gano'n. mo siya ng na laya. Ikaw ay sibakin o papanatilihin sa trabaho. Kaya nga napakagandang pagkakataon to para magkaroon ng free hand. Ang isang kalihim. Natanggalin yung alam niyang sa paligay niya ay perwisyo. Ayan. Pero yun naman pinakikinabangan. Meron talagang mga mahuhusay meron totoo yan. At eto, aminin na natin, kumbatsero, umamin ka na. Umamin ka na, kumbatsero. Kahit hindi pa ako tinutubig. Kahit hindi ka pa tinutubig. Ito, aaminin na po namin sa inyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito hong mga problema sa flood control projects na nakararating sa 2x2, galing din sa DPWH. Ayan, totoo. Ibig sabihin, may mga taga-DPWH na sukang-suka na. Hindi na masikmura. Sa ginagawa ng mga kasamahan nila. Totoo. Totoo yun. Sila rin mismo. Kaya hindi ho lahat ng nandyan ay masama at gumagawa ng kabuktutan. Kaya nga, kumbatsero, lagi nating pinapaalala, masakit na mga taxpayers ganito inaabot natin, pero yung ma-generalize sila na para bagang pagka nakataga DPWSK walang yan tao ka, unfair hindi naman po yun sa mga matitino, mahuhusay, magagaling at mga tapat na mga empleyado. Marami yan, marami yan. Marami yan. At kung tutusin, mas marami ang mga tapat at mga malilinis na nasa DPWH kumpara doon sa iilang gumagawa ng kabuktutan. Yun nga ang problema, kumbatsero. Hindi lang naman sa DPWH yan. Sa Bureau of Customs, sa Police, sa Sundalo. Kapag ka meron pong gumawa ng kabuktutan, sabihin nating certain percentage lang ng isang malaking organisasyon, damay ang kabuuan. Kasiraan ng lahat.
Parang naiba na itong tugtog. ACS Balita. Isa sa mga auto dealer na pinagkunan ni Sara Diskaya ng kanyang mga luxury car ang sangkot sa smuggling. Ito ang nabunyag sa pagdinig. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos banggitin ni Diskaya ang pangalan ng mga dealer ng kanyang 28 lang naman pala, na luxury cars. Ayon kay Senator Tito Soto, sangkot sa smuggling ng 2 Bugatti Chiron sports cars ang Frebel Enterprises. Frebel Enterprises na pinagbilhan ng sasakyan ni Diskaya at hinahabol ng Bureau of Customs dahil sa smuggled na mga sasakyan. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng ang mga sasakyan nito. Undeclared Mercedes-Benz, Sports Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung 2 Bugatti. For the info. Ang tinig ni Senate Minority Leader Tito Soto. Samantala, kakasuhan na ng Commission on Audit ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni COA Auditor Tracy Ann Sunico na ikinakasan na nila ang pagpapile ng kaso sa mga sangkot sa katiwalian matapos ang kanilang fraud audit. Kabilang sa mga posibleng mapanagot ay mga tauhan ng DPWH at mga kontraktor na mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Alam mo, yung mga tao nakikinig sa atin ngayon, hindi pasok sa utak nila yung special regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating... Kaya, what is the soonest time? Estimate. This month po, Your Honor. This month? Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Yun, kaya naman pala a-action na ang COA. Eh, dahil sa mga pagtatanong na yon ni Senator Bato. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought Papawid 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Sinimula na ng bagong kalihim ng DPWH Vince Dizon ang paglilinis sa ahensya matapos manumpa sa kanyang bagong tungkulin. Wala tayong picture nung nanunumpa siya. Inatasan ni Dizon ang lahat ng opisyal mula undersecretary hanggang district engineer sa buong bansa. ikaw na pala yun. Ano yung atas niya, Pamachero? Na magsumite ng courtesy resignation. Ayun. Bahagi daw po ng pagsisikap na linisin at ibalik ang tiwala ng publiko sa DPWH sa gitna ng mga aligasyon ng irregularidad at katiwalian na may kaugnayan sa flood control projects. Plano ni Secretary Dizon na tapusin ang top-to-bottom review sa performance ng mga opisyal ng DPWH at gumawa ng pagbabago sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Tirahin mo na. Nangako rin ng opisyal na dahan-dahan niyang ibabalik ang tiwala ng publiko sa DPWH at titiyakin na ang lahat ng mga proyektong pang-infrastruktura na itatayo ng ahensya ay isasagawa ng may integridad, transparency, and efficiency. Isyu ng bayan, katotohanan, Dos. May team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2.
2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Mga netizens. Ayan, mga netizens. Mga netizens. Na talaga namang aktibong-aktibo ngayon. At ito yung pinakamagandang pagkakataon, kumbansero, na yung nagagamit sa tama. Yan. Ang internet o ang social media. Sa maraming bagay ay nagagamit sa kung ano nung kalokohan, pangi-scam, panloloko. Yes, pero ito hong pagiging vigilant. Importante yung yan. pagsasalita sa pamamagitan ng social media at pagiging aktibo sa paglalantad ng mga kabuktutan sa pamahalaan. Dito natin pakikinabangan ang social media. Kailangan yung totoo, ha? Yung totoo. Yung kailangan totoo, lang yung totoo. Kasi kaya inunahan na natin ng ganon, kombatsero. May mga kababayan pa rin tayo na may ill motive sa kapwa eh. Halimbawa, kakampi niya itong politiko na to. Wala siya sa pwesto ngayon. Okay. Tapos yung nakaupo, gagawa nila ng kwento. Ayun. Hindi maganda yun. Ang importante, tama yung binanggit ni Kumbatsero kanina, ito ang best opportunity para po gamitin natin yung talas natin pero sa tamang pamamaraan. Sa tama. At ito yung pinakamagandang pagkakataon para ilabas natin yung pagngangalit natin. Yung tulad nung sinabi ni Senator Joel na nakapaggangalit. Totoo nga naman nakapaggangalit itong mga natutuklasan ngayon. Tapos makikita mong yung galing sa corruption na yan, ipinagyayabang. Yun ang malungkot. Ipinagyayabang pa ng mga nakinabang. Ang napansin natin sa mga corrupt ngayon, kombatsero, sa gobyerno, diretsuhin na natin sa gobyerno, hindi na nahihiya. Hindi na nahihiya. Dati, kinahihiya pa yung halimbawa, gagamit siya ng sports car, gagamit siya ng luxury car. Hindi na. Pagpasok. Dati nahihiya ipinagyayabang nga eh. Ngayon, pinagyayabang at yung pang pinag-uusapan, bibili tayo ng aeroplano. Ang ganda nung nabili ko ng helicopter. Ano bang model yung nabili mo? At talagang manghihilakbot ka eh. Manghihilakbot ka na akala natin yung bang pagdating ng mga mas batang politiko ay medyo mababago, baka idealistic. Hindi. Mas malala. Mas matakaw eh. Kaya nga tama ito yung kaya ako nabanggit kumbatsero na ito'y ilabas yung mga nalabas na. At sana'y mailabas pa yung iba pang mga nagfo-flaunt ng kayamanan na galing sa gobyerno. Yes. Lalo pang ilabas dahil ito yung mga bagay na ipinagmamalaki nila. Ito rin ang gagamitin natin para sila'y ipahiya. Yun. Para sila'y ibunyag. Para sila'y ibulgar. Yung kung ano yung pinagmamalaki nila, yun din ang magiging downfall nila. Totoo, kumbatsero. Saka kung sa bagay, hindi naman pala nakapagtataka no? Ito, may nag-message lang sa atin na isang dakilang nilalang tumutugon sa pangalang Romel de la Cruz. Romel de la Cruz. Meron daw talaga. ng Amazing Words. Amazing Touch. Touch. Amazing Lagi Touch. ako nagkakamali doon. Kuya Romel. Sabi niya, sa Biblia daw, sa Biblia. Sa Biblia daw, meron talagang mga taong binabanggit na baligtad ang pag-iisip. Baligtad ang pag-iisip. Ano yung baligtad ang pag-iisip? Ang masama ay minamabuti. At ang mabuti ay minamasama. Ayun na nga. Ito na nangyari. Ito na ho yung katuparan
nakasulat sa Biblia na yan. Oo, talagang... Kaya itong kung ano yung ipinagmamalaki nila, yun ang gamitin natin para sila ay maibaba. Maging simula ng kanilang downfall. Yung kung ano yung ipinagyayabang nilang na tinatamasa nila. Tulad nitong si District Engineer. Si District Engineer. Sa official muna tayo ng gobyerno, kumpatsero. Si District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Yung naka-Ferrari, pumapasok sa... Pumapasok. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi ba nakakahiya yun na district engineer ka, official ka ng gobyerno, na ang salary grade mo ganito lamang, tapos ikaw ay papasok at naka-sports car. Tapos ang suot mo todo relo, sa sapatos, bag. Nagmumura. Nagmumura. At sa hearing kahapon sa Senado, inamin pala nitong nung isa. Wala si Bryce Wala si Bryce, Yung si D.E. Alcantara na sila'y magkakasama. Tropa pala talaga sila. Tropa. Dahil isang district engineering office sila. At tropa rin silang nagkakasino. Mario. Tinatanong ni Senator J.V. Ejercito, si District Engineer Henry Alcantara, kumpatsero, sabi ni Senator JB, ako alam ko medyo mahina ka lang tumaya Ginano pa ni Senator JB Parang may 30,000, 30 lang. Pero ito daw District Engineer Bryce Erickson Hernandez, 5 milyon, parang wala lang. Talaga, pag binita. Pambirang patis. At umaabot daw po, sabi niya sa isang interpellation naman kay Senator Ping Lacson, sinabi ni Senator Ping, alam mo si Senator Ping, maraming tropang taga-security yan ng mga kasino Umaabot daw po ng mahigit 300 milyon ang naipatalo. Mahigit 300 milyon ang naipatalo nitong si District Engineer Erickson, Bryce Erickson Hernandez. Kaya napabunghalit itong si Senator Raffy Tulfo. Si Senator Raffy Tulfo mukhang ayos Sabi ni Senator Raffy Tulfo, dapat daw pong makumpiska in favor of the government ang Ferrari at Lamborghini. Tama ba? May Lamborghini pa pala, ano? At Lamborghini ni Hernandez para mai-auction at mapakinabangan ng pamahalaan. Yun. Dahil nga sa dapat daw po itong hatakin dahil pera daw po ito ng gobyerno. Ayan na nga. Ito pala sinasabi natin. Tsaka sa casino, paano? Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung District Engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yun. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Ayun po yung pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Ayun po, mga kababayan. Bawal hong magkasino ang mga taga-gobyerno, pero ito malayang nakakapasok at tropa pa. Hindi yung isa-isa lang nagtatago. Tropa. Naku, parang hindi ba dapat may sagutin din diyan ang kasinong yung kung saan sila naglalaro? Oo, pwede no. Pero pwede ba sabihin ng kasino na hindi ko kasi alam na taga-gobyerno yan yun na nga. Yun nga idadahilan nila. Yan kumbatsero ay district engineer. Meron namang isang mayor, may video na, may video pa to. May video pa. Laging laman ng kasino diyan sa Clark. Sa Clark, Pampanga, may video kumbatsero. May video. Ibig sabihin galing sa CCTV ng kasino. Meron yata CCTV. Ba't ba nasabi ko baka lumitaw na bigyan tayo ng CCTV ng kopya. Ng kopya. Yun na nga, ano ba gagawin natin sa mga opisyal ng gobyerno na laman ng kasino? Saan ba nila, buti sana kung parang Caracross lang pa 20-20 pesos lang yan hindi tulad nito, mahigit 300 million. Ang sabi nga kumbatsero kahit nga hindi ka tumaya, bawal yung pumasok ka pa lang dun sa gambling floor
Kasi ang casino naman ngayon may mga kainan yan, may shopping area. Tulad dyan sa Soler North. Soler North. Ay, napakagandang lugar niyan. Hindi ibig sabihin pumasok ka dyan, magsusugal ka. Magkakasino ka na. Kasi pwede ka naman kumain lang doon. Masarap ang mga kainan dyan. Masarap, pwede ka nang mamasyal. Saka pagkapasok mong ganyan, sasalubungin ka na sa malaking babae. Matatangkad na mga babae. At mga balingkinitan. Hindi ko napansin. Hindi mo napansin? Hindi ko napansin. Kasama ko kasi si Rosel. Pero matangkad. Yung matangkad. Pero kakain ka lang. Oo, kakain lang. So hindi lahat ng nagpupunta sa Soler o sa ano pa ba iba? Okada Resorts World nagsusugal. Pero yung public official na yung makita ka lang sa bawal na yon, sa floor, sa gambling area, bawal na ho naglalaro talaga. At milyon-milyon ang ipinatatalo. Kaya nga ano ba ang gagawin natin diyan? Saka ano ba ang parusa diyan? Pwede bang pagka nakita sa loob ng kasino na nagsusugal ang isang opisyal ng pamahalaan, appointed man o kaya po ay halal na opisyal ng sibak kagad. Sakalin ka agad ng security, kalad ka rin palabas at ireklamo na. Hindi, ako kung batsero, yung nandoon talaga sa loob kaya nga, kalad ka rin ganun ng security, palabas. Bawal kayo rito. May security din. May security guard din. May bodyguard din. Baka magkaputukan pa baka magkaputukan. Nabanggit mo yung bodyguard, naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa sino? Sino itong nasasangkot ngayon sa flood control project na on the rocks ang relasyon nilang mag-asawa. Chismis. Ayun, bumit mo talaga. Hindi dahil sa sila ay namumroblema sa kontrobersya ng flood control, kundi sa third party. What? Ayon sa ating bubuy. Hoy, Lakay Deo. Binabati pala natin si Kume Noli Ayala. Na sabi ni Kume Noli Ayala, meron naman daw isang mayor na alas 12 na lang, alas 12 pa lang, nasa casino na. Tingnan mo na yan. Mayor, nandyan sa Thunderbird Casino. Thunderbird saan? Dito sa Binangonan o sa La Union? Sa Binangonan. Binangonan, kumbatsero. Para malapit. Ayon sa ating bubuit na ito sumasideline palagay ko nagiging maluho na rin tong bubuit na to. Malamang. Panay na sideline kasi he cannot and she cannot live within her means. Ito raw pong binabati pala natin si Police Major General Anthony Aberin. General Aberin. Siya pala ay namamalagi sa NCRPO. Ayon sa ating bubuit, ito raw pong couple na ito na nakakaladkad ngayon sa kontrobersya ng flood control projects ay on the rocks. Ang kanilang relasyon. At may kanila ng abogadong kinuha. Naku naman. Ayon sa ating bubuit, binabati nga pala natin si Alex Sia. Sir Alex Sia na siya raw ay nakatuning ngayon. Ganon din sila ka Jerry Labasan na kinukumusta rin kinukumusta raw doon niya si Sara Bitoy Vizcaya. Sara Vizcaya. Attorney Hosaka ng GCG. Good morning. Magandang morning. At magandang morning din sa mga taga-office of the Executive Secretary kay Undersecretary Adrian Bersamin. Magandang morning. Ayon sa ating bubuit, ito raw po'y natuklasan. Kaselo Lagmay. Natuklasan daw ng isa sa kanila, sa couple na ito'y meron. Magandang umaga pala. Magandang umaga pala kay Secretary Banoy Lopez. Secretary Banoy ng DOTR. Yung mga taga-DOTR, huwag kayong kabahan because you're in good hands. Ayan, sa ilalim ni Secretary Banoy. Magaling po yan at matuwid. Ayon sa ating bubuit, may chiching. Kumuha na raw ng abogado ang dalawa. Ang dalawang ito. Magkaibang abogado. Naku, hindi lamang para sila ay ipagtanggol dito sa kontrobersya ng flood control projects, kundi para na rin sa kanilang
Paghiwalay. Hiwalayan. Nako. Sino yung may chiching? Ayon sa ating bubuit, Attorney Gary De Castro, magandang morning, tsaka kay General Bernie Banak. Naka-tune in pa lang ngayon. 2x2 pa lang ho ito. General Bernie Banak. 2x2 pa lang ho ito. Hindi ho special na balita ito. Natuklasan, may third party at merong chiching si Mrs. Grabe na to. Grabe. Akala ko nung una si Mr. ang nahuli ni Mrs. Pero ito, si Mrs. ang nahuli ni Mr. Mga balitang tatak 2x2 sa 2x2 exclusive. At eto ngayon. Ayon kay Het. Commercial muna. Magandang umaga sa mga taga-barangay Pildera 2 sa Pasay. Andiyan na at nag-iikot-ikot Ate Nilda Season, Kuya Ed Season. Wala po sa Bohol, sa Pildera 2 Pasay. Ang mamimigay ng pera, lakasan nyo na yung mga radyo. Het, 3 minutes bago ang alas 7 na umaga. Anthony Taberna 2x2. Uy, magandang umaga pala kay Kuyang Dennis Antenor, Kuya Dennis. Ay, si Dennis Antenor. Wala ba tayo dyan? Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Naalala niyo pa po ba mga mayong buntag kaninyong tanan, mga taga Bohol? Naalala niyo pa po ba yung unauthorized quarrying? Yung pinakita naming video sa inyo kamakailan? Yung merong, ano tawag doon sa... Jackhammer ba naman? Heavy equipment na jackhammer na nakalusong sa dagat at binubungkal, dinudurog yung anong tawag doon? Mga corals. Diyan sa Bohol yon, sa Anda. Sa Lansihang Beach Resort sa Barangay Virgen, Anda, Bohol. Ito pala kumbachero, may NBI report na pala dito. Nag-imbestiga pala ho dyan ng NBI. Meron na pong mga findings ang NBI tungkol po dito at napatunayan na talagang maraming violation. Merong ganong pangyayari. Nung una kasi na-picturean yan Tapos nung puntahan na, ay wala na yung heavy equipment doon. Pero marami na hong nasira at 2023 pala kasi. 2023 at napatunayan na kaya pala binakbak yung mga corals doon, ginamit na para doon sa resort kumbachero. Ginamit doon yung mga materyales. Kaya nagtayo daw nag-riprap daw ng bangin. Nagtayo ng mga hagdan. Ito yung report ho ng NBI. The crushing of a shoreline boulder was ordered by the resort management. Ayun. Ba't daw? Purportedly for safety reasons. Ayun. However, both Mr. Muring, may binabanggit na pangalan dito. Si Rowan Muring, may-ari ng Lansihang Beach Resort. And Engineer Perez. Siya yung project in charge ng resort. Disclaimed direct supervision, attributing the decision to a former project in charge. So naguhugas sa kamay sila dun sa dagat. Nangyari daw po ito 2023. Contrary to public belief that it occurred in 2024. Yung picture kasi parang lumabas lang noong 2024. Ito raw hong mga bato, yung mga aggregates ay ginamit na pang riprap. Sa cliff area do sa bangin ng resort. Tapos ginawang tulay. Ginawang hagdan na bato. Ginawang hagdang bato. At yung iba daw andun pa. Nasa tubig pa, yung mga hindi na nila nagamit. Napakatakot-takot hong violations ang natuklasan dito ng mga investigador. Pero ang NBI po ay nagtataka sa kabila daw po ng pag-amin nung mga involved at katakot-takot na mga violation. Ito po sabi ng NBI,
no charges, walang kaso, administrative or criminal man o administratibo, were filed ang naisampa against the resort by Senro Talibon, laban sa may-ari ng resort ng taga-Senro. Walang ibig sabihin, walang kasong isinampa ang Senro. O ito ho yung Community Environment Natural Resource Officer. Under ng DENR. Pati daw po yung LGU doon ay meron ding separate inspection at nakakita din sila ng mga violation. Nag-issue daw po ng notice of violation at kung ano-ano pa. Kaya ang rekomendasyon po ng NBI ay magsampa ng kaso. Magkaroon ng formal investigation at magsampa ng kaso para mapanagot ang mga involved dito na tao at mga nagpabaya, kumbatsero, sapagkat ito po ay may kinalaman po sa ating kalikasan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, paglilinis sa DPWH sinimula na. Top to bottom resignation inutos ni Secretary Vince Dizon. Ilang malalaking contractors na dumalo sa hearing ng Senado, ginisa ng mga senador. Ilang opisyal ng Bureau of Fire Protection ay iniimbestigahan sa pagkakaroon ng marangyang pamumuhay. Quota system sa PNP itinanggi. Budget Transparency Portal inilunsad ng Senado. At panibagong balasahan ipinatupad ng NAPOLCOM sa PNP. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Balita! Bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng kwarta. May nanalo na sa Barangay Pildera 2, Pasay, Sherwin. Go, go, go! Yes, Jerry Katumying, dito nga sa Pildera, Pasay. Tignan mo naman, napaka-cute ng ating listener na walang ginawa yan kundi makinig ng radyo. O tignan nyo naman, no, napaka-behave. Mamaya roll over, magja-jump at saka magsisit. Yan, ha. Pangalan mo? Aw, Lilay. Ayan, si Lilay. Napag-aali ni ate. Pangalan nyo po? Cecil. Si Ate Cecil. Yano. Si Ate Cecil, ayun, yung kanyang radyo nandun sa loob ng kanyang tindahan. Ayun, napakaliit, pero napakalakas ng radyo sa kanyang tindahan na pinakikinggan. Bakit palagi kayo nakikinig sa DZRH, Mami? Marami impormasyon nakukuha. Ayan, no? Bukod sa nakukuha ang impormasyon, eto, dahil nahuli ka namin nakikinig sa 2x2 sa DZRH, eto, dito sa Pildera 2, eto yung 1,000 pesos. Wow, thank you. Maraming salamat, Jerry at Anthony. At syempre, salamat po. Meron ka pang DZRH grocery, DZRH na ibang na bigas, DZRH t-shirt, DZRH umbrella, at syempre, ang 2x2 mini component. Wow, thank you. Yehey! At sakto siraan yung aking radyo. Wala ng antena at saka yung pinitan. Thank you po. Ako, may pamalit agad. May pamalit na. Yan ang mga na 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakas promo. Arrange number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:08 na ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, pinagsusumite ni DPWH Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation ang lahat ng opisyal ng ahensya mula Undersecretary hanggang District Engineers ng DPWH. Ayon kay Dizon, alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na linisin ang kagawaran. Higit ni Dizon, susuriin din niyang maigi ang lahat ng DPWH officials upang matukoy kung sino-sino ang dapat manatili at italaga sa mga sensitibo at mahahalagang posisyon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Andito na ang man of the hour. Pagtuntong sa DPWH, pagkapanumpa, action agad. Yun. Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Good morning po, Ka-Jerry. Katunying, good morning po. Ano po ba? Nakatulog na po ba kayo, Secretary? Mukhang pinapanood namin kayo sa TV. Nakatulog po, Katunying, Ka-Jerry. Pero nakakatuwa din naman po dahil in the last 24 hours pa lang, ang dami na kong mga kababayan natin ang nagsusumbong ng mga iba't ibang proyekto sa kanilang mga lugar. So, nakakatuwa lang po na very active po ang ating mga kababayan. Bago dito po sa gustong mangyari ng ating Pangulo. Kailangan clean house po tayo sa DPWH. Opo. Secretary, bago lang po tayo pumalaot, gaano po ba kahirap na desisyon itong inyong ginawa nang ialok sa inyo ng Pangulo na pangunahan ng isang beleaguered, under attack at sasabihin nating napaka-iskandalosong DPWH? Mabigat po, Katunying, Ka-Jerry. Mabigat. Unang-una po, mabigat dahil sa, dahil siyempre yung DOTR po na ating iniwan, talaga pong 6 na buwan pa lang po tayo doon, Katunying, Ka-Jerry. Oo nga At pero sa loob ng 6 na buwan, nakita po natin na with the right directives po ng ating Pangulo, yung pong kasama nating team doon, dahan-dahan po kahit konti lang, nakakita po tayo ng mga pagbabago. At nakikita po natin yung epekto nitong mga kahit maliliit na pagbabagong ito sa konting ginahawa po na ibibigay natin sa ating mga commuter. Kaya mabigat po talagang iwan yon. Pero ako po nagpapasalamat sa ating Pangulo sa kanyang wisdom na inappoint po niya si dating Senior Undersecretary Giovanni Lopez na ngayon ay Acting Secretary na po ng DOTR dahil sa po talaga wala po akong binigay na pangalan na iba. Tinanong po ako ng ating Pangulo sino at siya lang po talaga ang binigay kong pangalan dahil naniniwala po ako na siya lang ang talagang pwedeng magtuloy at kaya pang pabilisin palalo ang mga sinimulan po natin sa DOTR. Kaya malaking bagay po yun. Tama yun. Katunying, Ka-Jerry. At, pero mabigat po ito. Napakabigat po talaga. Mabigat. Kaya nga po ang itatanong ko nga, Secretary, sa inyo, nung ito'y biglang ialok sa inyo, alok ba o order? At anong naging initial reaction niyo? Binigyan ba kayo ng Pangulo na, sige, umuwi ka muna at pag-isipan mo. Meron bang ganung pangyayari o talagang tinanggap mo na? Alam niyo naman po pagka po ang Pangulo na nagsabi, wala naman po tayong choice. Wala po tayong magagawa. Pero sasabihin ko na lang po na ang initial reaction ko po nung sinabihan ako, ako po medyo natulala po at napanganga. Hindi ko alam ang isasagot ko. Pero po, sabi ko nga po, medyo matagal na rin po tayo sa gobyerno at pagka lalo na po kung ang Pangulo ang tumawag, kailangan po talagang sumag. Sobrang Tsaka, pero kakaibang tiwala ang meron sa inyo ang Pangulo, kaya naman ibinigay sa inyo yan. Yung tanong ko na hindi ba kayo binigyan talaga ng pagkakataong choice? Walang choice. Pwede ba tumanggi, Mr. President? Parang ganon. Wala na nun. Kasi,
alam niyo, kita niyo naman ho kasi talaga sa sa mga sinabi, mga binitawang mga salita at mga ginawa ng ating Pangulo simula nung SONA. Simula nung SONA hanggang ngayon, talaga pong nakita po natin on the ground po ang ating Pangulo, na walang tigil. At napansin ko po talaga nung kasama ko siya sa Bulacan, tapos nung nagpunta po siya ulit sa Bulacan, nagpunta siya sa Baguio, kasama ni Mayor Benji Magalong. Talaga po nakikita natin yung hindi na lang frustration pero yung galit ng ating Pangulo dito sa nakita niya, ako po talaga awang-awa sa ating Pangulo. Kaya pag nakita niyo naman po talaga yung sinseridad at yung talagang galit ng Pangulo natin, madadala po tayong lahat na talagang kailangan natin siyang tulungan. At kailangan po natin tulungan yung gusto niyang mangyari na talagang enough is enough, sabi nga niya. Sabi nyo kanina, kauupo nyo pa lang, marami na kayong natatanggap na mga text o tawag, mga nagsusumbong. Meron ba kayong, at sigurado maraming ganyan na sekretary na magsusumbong. Bukod ba doon sa sumbong sa Pangulo, meron kayong gagamiting ibang sumbungan o yun na rin ang pagbabasihan ninyo? Doon po tayo magsisimula, parang hindi na komplikado. Napakaganda po nung ginaunch ng ating Pangulo mga 2-3 weeks ago yung website at kitang-kita naman po dun lahat, at yung pong sinimulan ng Pangulo, yung 15 contractor na kanyang unang pinangalanan, yung pong mga project na kanyang binisita mismo, dun po tayo magsisimula, kasi po ito, kailangan dahan-dahan, isa-isa po natin itong at kailangan magsimula po tayo agad-agad. Kailangan po mabilis na kilos. Kanina po, yung entrada pa lang namin, ang binanggit po namin sa inyo, Secretary, at sa ating mga kababayan, pagkapanumpa nyo, sinabi nyo na you are asking all undersecretaries down to district engineers na mag-submit ng courtesy resignation. Meron po ba itong timeline? Opo, tingin ko po, kasi like I said, napakalaki po ng DPWH at ito po ay top to bottom, yun po ang order ng ating Pangulo, top to bottom cleansing, so kailangan po iisa-isahin natin yan, kada region, kada district, pero po magpa-prioritize po tayo, hindi po kailangan ito sisimulan natin dun sa sinimulan na ng ating Pangulo. So magsisimula po tayo dun sa mga area na lantaran na nakita ng ating Pangulo sa Bulacan. Kailangan magsimula po tayo dyan. Kailangan gawin po, hindi po natin din pwedeng hindi pansinin yung nangyayari dito sa NCR. Na grabe po ang nararanasan nating baha. Ilang oras lang na baha, parang dilubyo na po ang dumating. Kailangan din po natin tignan yung very controversial sa Mindoro. Nakausap ko na po si Governor Bons Dolor kagabi ng Oriental Mindoro at kailangan din po yun. Kailangan natin simulan din yun. So, dadaan-daanin po natin at yung bagong team po na pinapasok natin, yan po ang kanilang first order of business. At yung mga, siyempre, kasama na rin dyan, hindi lang yung taga-DPWH, kundi pati yung mga kontratista. Yun, oo. Sobrang, malakas po ang dating nung iba blacklist for life. Kasi may blacklisting naman talaga sa DPWH. Kaya pero, lang, one year lang. Pero yung for life, ewan ko na lang, pagka naman nakuloko po sila. Katunying, Jerry, kung yan, kunyari, substandard, kunyari lang, may project na medyo tingin ko, hindi naman dapat for life yun. Yun, pwedeng 1 year, 2 years, pero ayusin mo at magbayad ka, etc. At siyempre, may kaakibat din na kaso yan, Pero, katunin ka, Jerry, pag ghost project, yung sabi nga ng Pangulo, paulit-ulit na sinasabi, guni-guni lang. Tingin ko naman, ibang usapan yun. At yun, tingin ko, walang investigasyon yun. Hindi na kailangan yun. Totoo yun. Tama yun. Tama kayo doon, Secretary. Ghost share. Di ba, wala yung proyekto Yung total na pondo para dun sa proyektong yun, napunta sa iba Hindi napunta kahit na isang kusing, hindi napunta dun sa proyekto So tingin ko yun, hindi na dapat pag-isipan yun, automatic na yun. Pero yung ghost project, hindi magiging ghost yun nang dahil lang sa contractor, Secretary. Tama.
Tama po, yun din ang sinabi ng Pangulo. Wala namang magiging ghost project o anomalyang project na walang kakonsyaba sa DPWH. Halimbawa po, pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan na sabi nga niya, wala akong nakikita dito, sabi niya. So ano na pinakita niya yung resibo, Jerry, na bayaran ng kontraktor. Ano po ang magiging pwedeng bayaran yun kung walang pumirma sa DPWH. Yes. Ano pong magiging mabilis na aksyon naman sa mga taga DPWH kapag may natuklasang ghost project, Secretary? Automatic po yun. Tanggal po sa pwesto yun at may kaso po kagad. Ano na ho yan wala na kung yung pasikot-sikot dito Pag ghost project, kung ikaw ay kontratista, banned ka, may kaso ka. Kung ikaw ay taga-gobyerno, kasama ka, kasabwat ka dun sa paggagawa o pagbabayad dun sa ghost project, tanggal ka, may kaso ka. There's no going around that. Tingin ko, logical rule yun. Secretary, ito ho bang mga ghost projects na ito 2022 lang nangyayari? Pwede ba nating mas layuan pa yung investigasyon? Baka kasi bukod sa 2022 ay mas marami ng mga ghost projects na yung mga proyektong paulit-ulit na pinopondohan, ghost year 20, ghost sa unang taon, ghost sa pangalawang taon, ghost sa pangatlong taon, pang-apat na taon ay gagawin na pero substandard naman. Baka ho kasi hindi lang 2022 nangyayari ito Hindi po baka, Jerry, sigurado po yun. Hindi po taon ang binibilang natin dito sa ganitong klaseng mga pangyayari. Dekada po ito. Hindi po ito taon. Dekada na po ito. Pero we have to focus. And importante po yung sinasabi niyo mga date. Kasi marami po ngayon ako naririnig about 2025 budget, 2025 projects. Actually, yung 2025 po, marami po dyan, baka binibid pa lang wala pa po yan. Yes. 2025 po, wala pa po yan. Ang kailangan na natin balikan yung mga dati Tama ho kayo. Yung pong pinuntahan ni Pangulo sa Bulacan, nung ako po'y nandoon, ano po yun? Tinanong po ng Pangulo, ano ba ang date nito ng commencement? 2021 po yun 2021? Opo. Tingnan mo na. Yung isa dun, 2022. So ano ho yan, no? Ang mga project po, naman po natin, may proseso yan. Binibid dyan. Minsan napakatagal ng bidding. Nakabuti niyan, 6 na oras. 6 na tao, 6 na buwan. So, ano ho yan, no? Importante po yung dates. Pero sa tanong niyo po, matagal na po ito, hindi lang ho taon. Dekada po ang binibigang natin dito. Napaka tall order, pero sabi nga po nila, we have to start somewhere. Yes, opo. Kapag ka nakakita po ang tao na mayroon pong malaking pagsisikap na linisin ang isang departamento, kagaya po nung ginawa nyo sa DOTR, nakita po ng tao na may pag-asa sa gobyerno, mabigat po mataas po ang expectation sa inyo, Secretary. Sobra. Opo, pero alam nyo po, tingin ko po itong ganitong klaseng talagang nagsimula po talaga nung nagsalita ang ating Pangulo nung SONA. Kasi everything po starts from the leadership, and I think the President has shown the way po dito. Meron pong isang realidad na palagay ko hindi nyo man itatanggi, na laging sakit ng ulo po ng DPWH ay ang mga mambabatas mismo. Kung ano yung gusto ng mambabatas, yun po ang mas malamang na nasusunod. Minsan nga po, kapag ka po ang district engineer ay hindi nagustuhan lang ng congressman yung hilat siya ng pagmumuka ng district engineer, lalo pa at hindi sinusunod yung contractor na gusto niyang papanalunin, pinipilit pang ipatanggal ang district engineer. Ano naman po ang proteksyon ng mga matitinong district engineer under your watch, Secretary? Alam niyo po, tingin ko po ito nga no? Unang-una, I think ito po yung tingin ko yung wisdom ng ating Pangulo, no? Na pinag-isipan talaga niya ito, talagang siniseryoso niya itong nakita niyang problemang ito.
Dahil ang inanunsyo po na kahapon na magkakaroon ng isang independent commission. No, ito po ay i-create ng Office of the President mismo. At para talagang yung mga sinabi niyo po ngayon ay kailangan ibigay doon sa independent commission. Kaya nga Katunying, Jerry, nasasabihin ko na po din sa inyo ngayon, yung pong itinayo sa DPWH na internal investigation unit o task force. Pasensya na lang po, pero yun po ay bubuwagin ko day 1, today. Kasi po hindi po ako naniniwala ng isang ahensya pwedeng imbestigahan ng kanyang sarili. No, hindi po tama yun. No? Kami po ay kasama ng team po natin na papasok, ang pwede lang po natin gawin, kumalap ng dokumento, kumalap ng informasyon, pero yun po ay dapat ipasa natin sa ahensya na totoong independent. At ito po yung tinayo ng Pangulong Independent Commission. Tingin ko po, ganun po ang gustong mangyari ng ating Pangulo. Opo. Babalik po ako dun sa tanong ko. Paano nyo naman mapoprotektahan sa mga medyo abusadong mambabatas, yung mga district engineer na talagang kumbaga minsan nagiging sunod-sunuran na lamang? Kailangan po protektahan natin sila. Sabi ko nga nakausap ko po ang mga dating DPWH Secretary, former Secretary Ping De Jesus, former Secretary Dave Simpson. At sila po mismo nagsabi sa akin na madami pong maayos at matitino na kawani ng DPWH. Kailangan lang po natin silang hanapin. At sila po ang ilalagay natin. Pasensyahan na lang po sa mga iba na makikita natin na hindi deserving na nandun sa posisyon na yon. Dahil nga din po siguro sa mga sinasabi nyo ngayon na influensya na hindi maganda. So, and ang pangako po ng Pangulo, yung mga matitino kailangan natin protektahan. So, we will do everything we can po para proteksyonan sila. So, nagkonsulta pala kayo sa mga dating DPWH secretaries. Opo, pati na rin po kay Senator Mark Villar, no? Magmi-meeting din po kami sa susunod na linggo. Nagkausap na rin po kami. Dahil siya po ang bagong-bago lang po siya, no? Bago siya mag-senador. Importante po kasi, no? Makita natin yung wisdom din po ng mga nung mga dati pong mga sekretary ng DPWH. Tama po kayo dun yung mga maayos dapat talagang protektahan, mga DE na dapat protektahan. Pero yung maayos pong kontraktor, secretary, ano naman ang pwede natin ibigay sa kanila doon? Dahil may mga kontraktor na napipilitan lang sumunod sa DE na nag-uutos na ipagamit mo sa amin yung lisensya mong yan para sa mga projects na ito. Tama po, no? Ito po talaga kailangan natin sindikato na ho kasi ito, didiretsuhin ko na lang po, no? Ito yung napakalaking sindikato na all over. No, and sabi nga ho ng Pangulo, and nakikita na rin natin po ito sa investigation sa Senado, no? Nagsalita na po si Senator Ping Lacson, nagsalita na rin po si Chairman Senator Marcoleta. At nakita po natin yung inputs niya na napaka-importante. Pero ang bottom line po dito is napakalaki na po nitong sindikatong ito. Kailangan na po talagang once and for all, sabi nga ng Pangulo. Ayusin na natin ito. Kasama na rin po dyan yung pick-up. No? Kasama din po yan. Siniwagat po yan ng ating mga senador. Kailangan po talaga systemic, holistic na po ito. Hindi po ito patsi-patsi lang, no? Na iba-band-aid lang natin. Meron hong ilang contractors na nababalitaan namin na may parang payag na magturo. Ibig sabihin payag na maging witness. Meron ho bang mga feelers na sa inyo? May natatanggap kayong ganon? Wala pa po. Pero tingin ko po again uulitin ko po yung wisdom ng Pangulo sa Independent Commission. Kailangan po talaga dito merong independent na mag-iimbestiga at later on kapag may nahanap na ebidensya magpa-file ng mga kaso. So, ang trabaho ko po kasi hindi naman po ako nandito para mag-imbestiga, magpakulong, hindi po 'yan ang trabaho ko Ang trabaho ko dito is maglinis sa loob at equally important or if not even more important, kailangan po natin ayusin yung mga proyektong
wala namang nagagawa para sa mga kababayan natin. Sa ngayon po ba? Nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin eh. Sa ngayon po ba, Secretary? Sa ngayon po ba, Secretary, tigil muna lahat ng ongoing flood control projects? Yung halimbawa, nasimulan na o gagawin pa lang o ibibid pa lang sa 2025 na ito? Tigil po ba lahat? Alam niyo po, kailangan po natin ng flood control Pero kailangan natin yung totoo at tamang flood control project. So yun po ang kailangan natin gawin ngayon, no? Kasi grabe, nakikita naman ho natin. Yes. Grabe sa Metro Manila lang ho eh. Kailangan po talaga natin. So yun ang kailangan nating pagtuunan po ng pansin, yung totoo at tamang flood control project. Mabuti na banggit niyo yan kasi dahil sa kontrobersya na to, mukhang nag-freeze ang DPWH, mga nasa construction. Parang apektado pati ekonomiya natin, maapektuhan po dito. Tama po. Tama po. Katuning, Jerry, hindi po pwede yun. No? At yan po talaga, pagtutuunan ko din ng pansin. Kaya, importante po talaga yung Independent Commission, Katuning. Kasi, yun po talaga ang kanyang trabaho. Hanapin ang katotohanan at panagutin yung dapat managot. Opo. Okay, last na lang po, Secretary. I'm sure nakarating na rin po sa inyo yung pong mga pangkaraniwang empleyado ng DPWH na naka-uniforme, sumasakay sa jeep, sumasakay sa bus, kumakain sa mga fast food na restaurants, McDonald's o Jollibee. Binubuli, kung ano-ano man po ang ginagawa ng ang ating mga kababayan dahil para bang na-generalize na kapag ikay taga DPWH masamang tao ka. Nakakaawa naman po yung mga yun. Kaya nga nag-jeep yun, kaya nga nagbubus yun mga ordinaryong empleyado lang po yun Secretary. Opo. Alam niyo po ito, and mananawagan po ako na sa ating mga kababayan na, wag naman po tayong ganon. Ako po, sa dami po ng mga nagtatrabaho sa DPWH, ako po ay naniniwala na ang vast majority, ang nakararami po dyan, matitino at maayos at gusto lang magtrabaho at gusto lang magserbisyo sa gobyerno at sa ating mga kababayan. Huwag naman po natin gagawin yun sa kanila. Unfair po yan. Pero kung meron pong mga kawani na nakikita nila na may sports car, na may mansion, ibang usapan po yun. Ibang usapan yun po talaga. Dapat talaga, ipakita ng mga kababayan natin yung galit niya sa mga ganong klaseng kawani. Kaya, pero yung pong mga kababayan natin na nagtatrabaho lang, wag naman po sana. Yan po dapat natin silang protektahan. Kasi hindi po madaling magtrabaho sa gobyerno. Lalo na sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Yung pong, wag naman po sana. Kaya yun daw pong iba, Secretary, ayaw nang mag-uniforme. Ayaw nang magsuot ng uniforme, lalo pag nasa labas. Totoo po yan. Totoo po yan. Nakakaawa po. Sa ating mga kababayan po, wag naman po sana. Pag meron po kayo nakitang DPWH na naka-sports car, yun po, pwedeng nyo sa inyo. Pwedeng batuhin. Yung sports car. yung mga may, alam nyo, na may mansion, yun po, pwede yun. Well, Secretary, kami po yung nagpapasalamat. Nung binati ko kayo kahapon ng congratulations, sabi niyo, condolence dapat. Opo, condolence po talaga dapat. Hindi po congratulations. But still, we will pray for you, Secretary, para maging malakas po kayo. At sobrang laki po ng tiwala sa inyo ng Pangulo sa maliit na oras na nando kayo sa DOTR, napakita nyo kaya nyo. And I'm sure, kaya nyo rin po yan sa DPWH. Congratulations pa rin. Opo. Pag-dasal nyo po kami, gago na yung bagong team po na papasok. Yes, sir. Captain Jerry, maraming salamat po. Salamat po, Secretary. Magandang umaga po, Secretary Vince Dizon, DPWH. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:32. Ang oras ay hatid sa inyo. Sa mga dumalo ang kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya na tumayong ginatawan ng kumpanyang Alpha and Omega.
Tila nagpabago-bago ang naging sagot ni Diskaya nang tanungin kung pag-aari niya ang 9 na construction firms na nakaselyo ng malalaking flood control projects ng pamahalaan. Una nang inamin ni Diskaya na siya ang nagmamay-ari ng mga ito, ngunit kalaunay tila binawi rin niya ang pahayag. Samantala, natameme naman ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo nang tanungin kung may ghost projects ang naturang kumpanya, bagay na ikinainit ng ulo ng mga senador. Guilty sa ghost flood projects o control projects sa Bulacan ang general manager at may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo. Ito ang iginiit ni Senator Jinggoy Estrada sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Makaraang i-invoke ni Arevalo ang right against self-incrimination ang tanungin kung may ghost projects ito. Ayon kay Estrada, kalimitan sa mga ipinatatawag nilang resource person sa Senate hearing na gumagamit ng ganitong depensa ay may sala. Malinaw anya ang memorya ni Arevalo sa mga kontrata nito sa Quezon Province, Quezon City at San Juan. Ngunit nang mapunta sa Bulacan ang usapan ay ayaw na nitong tumugon. Naawa nga ako dito kay Arevalo Capo. Akala ko hihimatayin eh. Baka ako bigla nilang tumumba dyan. Tsaka huli ka agad eh. Doon sa sumasagot sa iba, pero pagdating sa Bulacan nangyari wala. Halimbawa, doon sa tanong na meron ka bang ghost project? Hindi makasagot eh. Biglang nagkaroon ng kalahating oras na katahimikan eh. Tapos nakayuko. Nakayuko para bagang batang binubuli. Naawa ako dun sa sitwasyon niya, pero nanang ko po. Ang Wawaw Builders po kasi ay itinuturong nasa likod ng mga ghost flood control projects sa Bulacan, First Engineering District. Yung pag-invoke niya ng right against self-incrimination, that shows that he's guilty. Sa dami-dami ng projects na binanggit niya kung saan lugar, yung Bulacan hindi niya binanggit. Yung tinanong ko what about Bulacan? Nag-invoke. Doon siya nag-invoke ng... Yan po ang tinig ng medyo pumapayat na si Senator Jinggoy Estrada. Inamin naman ng isang dating district engineer sa Bulacan na pumapasok at naglalaro sila sa casino kahit nagsisilbi siya sa gobyerno. Hindi ito itinanggi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara nang komprontahin ni Senator Jinggoy Estrada sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Bukod dito, sinabi ni Alcantara na nakakasama niya sa pagkakasino ang pumalit sa kanyang district engineer na si Bryce Hernandez, kung saan 2 hanggang 3 beses anya isang buwan kung sila ay maglaro. Una rito ay isiniwalat ni Senator Ping Lacson na mayroong mga opisyal at empleyado ng DPWH na nagkakasino at nakapagpatalo pa ng tig 300 milyong piso sa kasino na hindi anya tugma para sa kanilang sahod. Ilang opisyal ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan dahil sa marangyang pamumuhay at pagmamayari ng mga mamahaling resort na hindi tugma sa kanilang sinasahod. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binabantayan niya ang ilang opisyal ng BFP na may resort sa Tagaytay City. Maliwanag ng kalihim, sumasahod ang mga ito ng 120,000 pesos kada buwan. Ngunit may resort sa Tagaytay. Sahod yan. Yun ang hindi niya... bukod pa yung sweldo. Yun lang. Bukod pa yung kita. Yun ang hindi niya nakita. Nagpahayag ng pagdududa si Remulla kung kaya ng mga opisyal na makabili ng mga resort na nagkakahalaga ng milyon mula lang sa kanilang sahod bilang kawani ng pamahalaan. Kailan tumanggi si Remulla na isa publiko ang pangalan na tranggo ng mga sangkot na opisyal. Walang quota system sa PNP. Ito ang tiniyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates kasabay ng pag-uulat ng matagumpay na pag-aaresto ng iba't ibang unit ng PNP sa buong bansa sa mahigit 1,000 individual, kabilang ang 236 most wanted persons at mahigit 800 iba pang wanted persons. Ayon kay Nartates, sisiguraduhin niyang ang tagumpay ng operasyon ay resulta ng intelligence network at masusing investigasyon ng mga unit. Git na opisyal sa ilalim ng kanyang pamumuno, mananatiling matatag ang PNP sa pagtugis sa mga lumalabag sa batas, pagpuksa sa operasyon ng ilegal na droga at mahigpit na pagrespeto sa due process at karapatang pantao. Susunod! Tito Boy! Sino tong actress na nagrebelde lang pala sa unang boyfriend na nambuntis sa kanya?
Kaya nagpapakangkang sa showbiz. Nagpapaano? Kangkang? Ano ba yung kangkang? Heto ni kangkang? Ha? Sinabi ko na yun? Totoo ba yan? Ang bihirang pati. So, yan at iba pa sa pagbabalik ng Anthony Tamberta at Jerry Baha, DZRH, Pangunahing Balita. This time check is brought to you by Pangunahing Balita. Pangunahing Balita sa Showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Kumusta po? Kuya Obet Imperio, magandang morning. Kuya Boy Fabian, andito na Kuya Boy Fabian, ang inaantabayanan mo. Dr. Carol Dunca, magandang morning. Pakibati daw ng happy birthday, Sec Young Ladies, Attorney Ria Castillo and her sisters, Miss Rica Castillo. Ayan, happy birthday. Rica baby, magandang morning and happy birthday. Happy birthday din pala kina Malik at saka si kay Kalista. Magkapatid to, pareho ng birthday. Bali, apo mo na to. Kay Aisa to eh. Ganun ba? Kay Aisa. Kay Aisa. Happy birthday. Prop. Kay Prop. Si Uriel Jeremiah Mauri Apale, happy birthday. Greetings from Bree MJ and parents Tonilyn Mori Apale. Ayan. At magandang morning din kay Tatay Bonnie Aporo. Kumusta ba yung birthday girl natin? Magandang morning kay ating Margie Santiago. Sino ba tong actress na nagrebelde lang pala? Nagrebelde lang pala sa first boyfriend na nambuntis sa kanya. Ayun. Kaya daw ito nagpaseksi ng husto. At sumabak sa mga maiinit na mapupusok na mga bakbakan. Buti na lang. Ako sasabihin mo ulit. Buti na lang at binagi yung pala yun. Yung pala ibig sabihin. Yung pala yun. Sabi ni Het. Ang bihira Het. Dapat talaga bago natin sinasabi, alam natin yung kahulugan eh. Baka akala naman nito. Andito na ang ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, nakakaloka. Ang tunay palang dahilan Katunying at Jerry ng pagpapasexy ng actress na ito ay rebelde ito at nainis, na imbiyer na nagalit sa kanyang unang boyfriend na naanakan siya. Kaya ang ending, nagpa-sexy, naghubad, nagtalob at nakipagbakbakan. Bakbakan. Yung pala yung binabanggit ni Kumbachero kanina na kangkang. Ha? Ay! Hindi, sige, hindi na kangkang. Chorbahan. Chorbahan. Bembang. Bembang. Ayun ang usong salita ngayon. Dati sa atin, nung bata pa tayo, kapag sinanawa, may pakasalanan tayo sa ating mga magulang, yari ka, bembang ka ngayon. Balo ka. Ngayon, iba na ibig sabihin eh. Oo, pagdilipas ng panahon, iba na ang... Ano daw ba, sabi ni Kuya Erwin Aguilar ng Pag-asa, ano daw ba ibig sabihin nung yung binanggit mo kanina? Yung taksenes. Yun na. Ano yun? Sa pelikula, may ganong mga eksena na kung saan ay bigay na bigay ito at walang takot na humalinging, dumaing at sumayaw ng kurasa. Ginawa niya yon dahil nagre-rebelde lang siya. Nagre-rebelde lang pala. Tapos nagpalagay ito ng boob china, di ba? Para maging sexy. Mahiyain din pala ito. Kumbaga ay hindi talaga ganun kagarapal ang mukha niya. Kaya nung mapagtanto niya na medyo nabababoy na siya, tumigil siya sa pag-aartista. At dito naman pumasok ang isang aktor sa kanyang buhay na nagpabago sa kanya ngayon. Nagbalik na siya sa kanyang pagiging tahimik na babae o ina ng kanyang mga anak. Nang ibig sabihin,
3 na pala ang anak ng magandang Okay. 3 na pala? Hindi halata. Hindi halata. Mukhang isa pa lang. Oo. Isa sa una, 2 sa pangalawa. Sino ba yung pangalawang jowa niyan? Ay, siyempre, aktor. Aktor din? Walay din sa isa pang magandang actress. Yung una, aktor din? Hindi hindi. Oo. Kaya ang ending, nagpatanggal na siya ng kanyang silicone na boobs dahil wala na siyang kabalak-balak pang bumalik sa showbiz. Hindi, pero alam mo, Tita Morley, yung talagang, yun ba yung pareho ba tayong pinag-uusapan, yung mga pinapanood na mga babayaran mo, ganon? Yung app. Sa Viva Max? Viva Max. Naku, nag-Viva Max yan. Yung mga actress ba dyan paano nila nagagawa yung mga ginagawa nila doon? Ano ba ang mga tip? Ano ba ang mga tip mo sa mga pumapasok sa ganyang klase? Pera lang talaga? Karamihan, pera. Etong si actress, hindi naman pera. Rebelde lang talaga. Pero meron ka bang narinig na yan daw, pagka daw napasok ka dyan sa Viva Max, tumataas yung value? Oo naman. Pag naging dati kapag ikaw ay pawok. O ano naman yun? Pawok, ibig sabihin ng pawok. Palakad. Lakad ka. Ganon. Pawok ka. Mga kalalakihan. PR, mga ganon, PR. Pag maganda ka at sexy ka at naging artista ka at napapanood ka, nagmamahal ka. Tataas ang presyo. Kung pa naman yan, hindi lang sa Viva Max Maraming artista, maging sa lalaki, kapag napapanood ka mahal Dati nga may kilala nga akong aktor 150 to 200 lang siya pesos yun ngayon ang mahal-mahal 100 to 250,000, gano'n? Hindi, pesos. Noon. 150? Pesos lang yun. Pesos? Oo, pero ngayon dahil sobrang mahal niya. Pero pumapatol pa rin siya. Oo. Kasi siyempre may pangalan na. Ito nga. Hindi, parang ang nakapareho pala nitong Viva Max nung araw. Naalala mo yung FHM, yung magazine? Kapag ka daw napunta yung isang actress dyan, halimbawa nag-centerfold o kaya nag-cover, biglang nagmamahal ang talent fee? Langok-ngok. Tama. Kaya Clue. Yung tik-tik. Ay, wala yun tik-tik. Wag yun. Tsaka 90s pa yun. Lola na ngayon. Gusto mo ba yun? Oo. Clue! Ang clue! Ayan. Uy, teka muna Si ating Susan Yulo Ramos nagtatanong ng clue. I-vlog ko muna. Sige. Ang aking YouTube na ang ilalabas ay si Camille Rojas. Namutik na pala itong mamatay sa pambubugbog. Camille Rojas dating second naalala ko yan. Sino nang bugbog? Asawa. Bugbog pala siya ng dati niyang asawa. Foreigner. Naku, ang daming revelation. Sige, kailan yan? Kailan yan? Araw na ito. What oras? Mamaya siguro before lunch. Ganyan, ilalabas sa aking YouTube account Morley Alinio. Ito ang tundo. Ayun. Ang naturang actress. Sa akin ang Cavite. May karon ba? Ang naturang actress sa bida sa ating sino daw, ano daw, ay simple lang ang kanyang pangalan. 2 letter lang sa English alphabet. Ayos. Reveal mo na yan. Reveal mo na. Wag, friend yung tatay niya. Mabugbog ka ng tatay. Baka magdarinig ako ng tatay Ayan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Take it away. Ito, Manny Obal. Baka dapat nang palitan yung bubong ng bahay ninyo, ha? Oo, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Tinanggap na daw po ni Baguio City Mayor Benji Magalong
ang alok na siya ay maging bahagi ng independent commission na binuo ng Pangulong Bongbong Marcos. Mother, ito, kakatip lang sa atin dito ha. Tinanggap na ni Mayor Benji Magalong as a member. Pero hindi pa natin malaman kung sino ang ilalagay na ulo ng commission na ito. Mukhang kailangan na talaga ng isang independent commission, kumbachero, sapagkat ang investigasyon na ginagawa ng House at ng Senate ay nahahaluan na ng iba't ibang mga biases at mga question. Sabi nga ni Secretary Vince Dizon kanina, yung sarili nilang investigasyon, pinabuwag na niya kaagad. Sapagkat how can you investigate yourself? Napakahirap po nun. So, abangan po natin para magkaroon ng direksyon, ano ba ang gusto nating maging ending nito? Kung ang mangyayari magiging hanging lang, kumbachero, pagkatapos merong mga masisita, masusumbatan tayo, mga contractor, DPWH, kamag-anak nila, mga congressman, pero wala namang makukulong dyan. Para lang po tayong umuulit sa nakaraan pangyayari sa ng kasaysayan. Sa pork barrel fund. Totoo yan, kumbachero. Sa katunayan, ngayon yata yung hearing naman ng Kamara. Yes. Sisimulan din po ngayon ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang investigasyon. Kahapon ay ang Senado. Siguro, wala tayong masyadong inaasahang mabigat na ma-accomplish sa mga pagdinig po na ito ng Senado at ng Kongreso. Maring may mga revelasyon. Maririnig natin. At baka makakuha tayo ng mga puntos. At mga chismis. Makakuha tayo ng mga chismis, makakuha tayo ng mga impormasyon na maaring tingnan din natin sa mga lugar natin para tayo ay makibahagi sa pagsusumbong, sa pagbibigay ng impormasyon, para magkatulong-tulong sa pag-iimbestiga sa ito, sa kontrobersyang ito. Dito po sa Independent Commission, ito po ang aasahan natin na makalilikha ng magandang ending sa kontrobersya ng flood control. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! And I see clouds of white and the brightness of day.